So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin no, na isa sa mga criticism kay PBBM na bakit wala pa rin daw po napapakulong ng mga senador. Oo. Well, kahit din naman po ako nagtatanong pa rin po talaga ako. No? Kasi, well, alam naman po natin no, na ang sinabi naman talaga ni Presidente Bongbong Marcos, may mapapakulong. Merong hindi magiging merry ang Christmas. Oo. Pero wala siyang pinangalanan. So kung pagbabasihan lang po natin yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, natupad niya naman po yung sinabi niya. Kasi po, madami po talaga napakulong. Ngayon, ang singilin ngayon natin dito, si Boying Rimulya. Kasi nga po si Boying Rimulya po yung nag-name drop. Di ba na Bong Revilla, hinog na nga daw po. Si Joel Villanueva, tsaka si Jinggoy. Oo. Pero don't worry, mukhang sa January 15 daw ata, sabi, no, yung nabali-balita. So ngayon, tandaan po natin, no, na isa po sa mga rason kung bakit nga po aarestuin yan sila Bong Revilla, especially nga po si Joel Villanueva mga pala, tsaka si Jinggoy Estrada, dahil nga po sa mga statement nga po ng mga district engineer. Ngayon, mga babayan, ang update nga po kahapon ito. Saan na ba yan? Ito ba yun? Yan, okay. Ito. So, basahin natin dito galing itong bilyonaryo. Ex-DPWH engineers to retract. So, magre-retract sila, no? Flood control testimonies. Sabi nga po ng lawyer ni Villanueva. So, tuwan-tuwa si dito. Si Joel Villanueva. Alam niyo, pag ganyan mga babayan, no, mas magdududa po tayo kasi nga po, yung nagbanggit, abogado ni Joel Villanueva. So, ano ba? May ano ba yan? Meron bang pag-uusap sa likuran ng taong bayan? So, meron bang may kasunduan ba yan? O, di ba? Kasi marami naman pwedeng magbanggit na babaliktad nga po itong mga district engineer. Bakit pa manggagaling dito sa abogado ni Joel Villanueva? So, aminin mo natin, no, hindi mga streetwise, no? Nangyayari po talaga na may pag-uusap po behind the court. Nangyayari po yan. So ngayon, tinangin natin kung ano ba yung rason kung bakit nga sila babaliktad. Actually, abangan natin to. Ako matutuloy talaga to, no? So sabi dito, no, dismissed Public Works Bulacan engineers Bryce Hernandez tsaka si JP Mendoza. Silang dalawa, di ba? Are now effectively backing away from their sworn statement on alleged role in the flood control scandal. Sabi nga po ng abogado ni Joel Villanueva. In an interview on Billionaire News Channel on Point program Thursday night, Villanueva Legal Counsel Ramon Esguerra said the engineers were stepping back because they were not admitted into the witness protection program despite what he described as prior undertakings by Department of Justice officials. Yan. So isa na naman po kasi ito sa mga pinangako na naman po kasi ng DOJ dati na para kayo magkaroon ng state witness at witness protection program, ibalik ninyo yung mga ninakaw ninyo. Di ba? So ngayon, itong sila Bryce Hernandez, mga streetwise, sumunod naman si Henry Alcantara, nagbalik din ata ng pera, tsaka si Yusek Bernardo. Oo. So, ngayon mga kababayan, kasi ngayon, kung nag-retract sila, ano ba yung statement nila na i-retract nila? No? So, ibig sabihin kasi nito, yung retraction is babawiin na po nila yung statement nila dati. So, ano ba yung mga statement nila dati? So, parang ito, tignan nyo to. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan.
So ito ito yung statement na dati no, na i-retract nila. So babawiin nila ito. At ang rason nga daw nila is hindi daw sila nakakuha ng Witness Protection Program. Lupit. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Puro Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Sige po, These are Your the line items that everyone has been talking about. So I think the nation deserves to know which particular line items. Yan, so hello po Ma'am Joanna, hello po no. Si Ma'am Joanna to nakabakasyon pa ata ngayon no. So ngayon tingnan niyo to Okay, next natin to. Okay. So sabi nga dito no, Hernandez earlier claimed in the Senate Blue Ribbon Committee hearing that Villanueva released 600 million worth of projects in Balagtas, Bulacan in 2023. Allegedly with a 30% cut. O di ba? Isguera said the move amounted to a retraction even if the affidavits remain part of the official records. Okay. I think they're retracting in the way, but everything that they have said is already on record. So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito, tama naman siya, no? So, ang tanong ngayon natin dito, tatanggapin ba ito ng korte kaagad? Actually, hindi. So, kapag ito nga po ay binanggit mo na sa korte, hindi po basta-basta ito tinatanggap ng korte kung kayo po ay magre-retract. Especially mga kababayan, no? Na merong supporting other evidence dito sa statement ninyo. Di ba tandaan nyo sinabi nga po ni Bryce Hernandez, merong 600 million na insertion itong si Joel Villanueva. Di ba? Yun nga lang mga kababayan, no? Nung tiningnan nga po ni Ping Lacson, no, yung GAA noong 2025, may insertion po talaga 600 million. Di ba? So hindi po ito basta-basta. Yung nga lang medyo parang napaka-ampaw kasi po ng dahilan kung bakit sila magre-retract kasi hindi daw po sila naisama sa Witness Protection Program. Well, ang tanong kasi dito, medyo kulang pa kasi talaga yung mga binabanggit nila Kasi in the first place, hindi nila matumbok kung sino yung mga senador talaga na nasangkot. No, yung ebidensya bang nahawak nila, sapat na ba yun para magkaroon sila ng Witness Protection Program? Ang magdi-decide po yung DOJ. So ngayon, ito pa malupit. Ito pa pala, may statement na pala siya dito. Sabi dito sabi ni Bryce Hernandez to, no? Bryce Hernandez claims he delivered 1 billion for Saldico. Di ba? So pati rin tong statement na to, i-retract din po ito ni Bryce Hernandez. And then mga kabayan, no, ito yung ito yung sinasabi, di pala ilipat. Lipat pala na, yan, ito pala. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina, yan, ito pala. Yan. So, Bryce Hernandez claims he delivered 1 billion to Saldico. Ito, hindi to hindi to hearsay. So, nakita niya talaga. Di ba? So, Bryce Hernandez returned Lamborghini Ferrari to government as sign of remorse. Okay. Ibig sabihin ng mga babae, no, ewan ko lang, no, kasi isa nga po sa mga kondisyon para mapasama nga po sa Witness Protection Program, ibalik mo yung mga ninakaw. So actually si Bryce naman po, nagbalik naman po ito ng Lamborghini tsaka Ferrari. So ewan ko lang kung naibalik yung pera, wala akong makita kasi. No? So ngayon mga babae, no, ang tanong dito, makaka-apekto ba to? Dito sa inaabangan po natin pag-aresto kanila Jinggoy, kay Joel, tsaka kay Bong Revilla. Makaka-apekto ba tong retraction nila?
Sa palagay ko, no, kasi tayo matagal na tayong spectator po sa ganyang klaseng mga bagay, no. Sa palagay ko mukhang hindi pa, mukhang malabo. Kasi pag kayo po nag-sworn statement na po sa korte, yun na po yun. Hindi po ito basta-basta po tinatanggap ng korte. Di ba? Pero ayun, di ba? So yun mga kababayan, no, so kayo po, no, anong masabi nyo nga po dito sa sa sinasabi nga po ng abogado ni Joel Villanueva na magre-retract daw po ng statement ito si Bryce Hernandez. So kayo ba naniniwala ba kayo dito sa abogado ni Joel? So ano ba? So bakit ba magre-retract? Bukod ba sa hindi napasama sa Witness Protection Program, baka nakausap niya na si Joel Villanueva na bumaliktad na sila. Di ba? So ganun ba yon? Baka nagkaroon na sila ng kasunduan, di ba? Hindi, ng kasunduan. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Okay?